Mga Dre, may nagsabi siguro daw nilagyan ko lang ng pampapula yung mata ko para daw may ma-content ako. Pambihira oh. Bubulagin ko pa yung sarili ko dahil sa content, mga Dre, no? Anyway, pag nasa labas ako, mga Dre, no, makati pa rin yung mata ko. Sa bagay, kahit nasa loob ako ng school, mga Dre, no, pero pag nagsalamin ako, kahit pa paano, nababawasan, mga Dre, no, nababawasan yung dalas ng pagkate, mga Dre, no. Kasi nga, ewan ko siguro, mga Dre, dahil sa mga dahon ngayon na tumutubo, sa mga pollen, mga Dre, no. Sabi rin sa akin na allergy season ngayon, mga Dre, no, kaya siguro, yung may allergy na rin ako sa mata. Pambihira, oh. Kung kailan tumanda. Talaga naman, tsaka pa naglabasan. Di ba? Napakahusay naman. Nakakainis, mga Dre, mahangin. Sana naman hindi apektado yung audio. Kasi masasayang naman yung video, mga Dre, no? Eto, may babasahin ako, mga Dre, no? Galing sa comment. Eto, masustansya to, mga Dre, no? Sabi niyang ganon, ah, hindi, ito muna si Sir Cesar Salire. Sabi niya, blood work will take at least a month. Canadian healthcare system at its best. Sabi niya ganon. Tapos sabi naman ni Ricardo Regojos, 2 months waiting para sa blood test. Yan ba yung lagi niyong binibidang healthcare system sa Spot Pinoy? Hindi ito, mga Dre, no? Hindi namin binibida yung pagiging late ng healthcare system ng Canada. Ang ibinibida namin is example, eto mga Dre, no? Maganda-gandang example to. Yung kakilala namin na nakatira sa Yukon, mga Dre, no? Inatake siya sa puso. Ngayon, nagpunta siya ng ospital sa Yukon, sabi sa kanya, wala kaming sapat na equipment dito para malaman kung ano talaga nangyayari sa puso mo. So, ang ginawa ng ospital, mga Dre, is kumuha ng private plane. Ipad siya from Yukon to British Columbia. Ang sakay ng private plane, mga Dre, is siya, yung kapatid niya, 2 EMT, tsaka 1 piloto. Pagkatapos, wala siyang binayaran. Ang nagbayad po noon ay yung probinsya ng Yukon, mga Dre, no? Hindi pala probinsya. Territory ng Yukon. Pagkatapos ng check-up niya, mga Dre, bumalik siya sa Yukon. Hindi rin siya, wala siyang binayarang ticket. Sumakay na sila sa pampasaherong eroplano, pero yung ticket niya is libre pa rin, mga Dre, no? Ayun po yung gusto namin ipagmalaki. Ano pa? Yung anak ko, nung naoperahan, mga Dre, no? Yun nga, ilang ulit ko na nasabi to, mga Dre, no? Naoperahan siya, kumbaga, pina-check up ngayon, kinabukasan, sinet agad yung operasyon. Pagkatapos, pagka-opera niya, nag-stay siya sa hospital ng 1 araw. Tapos, umuwi na kami. Wala kaming binayaran kahit 5. May mga downside, mga Dre, no? Kumbaga, hindi naman perpekto, wala naman perpekto, pero ganun pa man, na sa mas maraming pagkakataon, nandyan sila sa mga panahon na kailangan mo sila, mga Dre, no? Hi. No, I'm not working anymore in the apartment. Yeah, but it still lives the same. Yeah, how are you? Good, and you? Long time. Where are you working now? Walmart. Walmart here. Walmart here. Yeah, that's good. It's been a year now. Wow, congrats. Yeah. How's life now? Life is okay. Life is okay. That's good. Okay, take care. Have a good one. Thank you. So, asan na ako, mga Dre? Yeah? No, no, no. I'm talking to myself. Ano ba yun? Asan na ako? Kumbaga, yun nga, mga Dre, no? Hindi perpekto yung healthcare ng Canada. Pero, nandyan sila sa panahon na kailangan mo. Parang isang tunay na kaibigan, mga Dre, no? Na somehow maaasahan mo. Yun nga lang, nakakalungkot na mas effective sila, mga Dre, no? Doon sa life and death situation, mga Dre, no? Doon mo talaga makikita na doon mo sila ma-appreciate. Let's say, maraming instances dito, mga Dre, no? Yung isang kakilala namin na may pacemaker, mga Dre, no? Kinabit sa kanya yun, wala siyang binayaran. Tapos si Kuya Jun, na naoperahan din yun sa dibdib, mga Dre, no? Walang bayad, mga Dre. At ayun po yung gusto namin ipagmalaki. Yung pagiging delay, siguro parte na yun, mga Dre, no? Nung healthcare ng Canada. Dahil nga,
halos lahat ng tao dito sa Canada ay may access sa healthcare, mga Dre. Imagine, di ba? Limited lang yung manpower nila, limited lang yung facilities nila. Kaya maintindihan mo na magkakaroon talaga ng delay. Kumbaga, may masasacrifice, mga Dre, no? Dahil nga sa access for everybody, mga Dre, no? Sinasabi nyo hindi libre. Sinasabi namin libre. Sinasabi nyo hindi libre kasi nagbabayad kami ng malaking tax. Kahit saan po tayo sa mundo, nagbabayad po tayo ng tax. Sa Pilipinas, nagbabayad po kayo ng tax. 'Di ba? Pero may nakukuha po ba kayong medical system na libre, mga Dre? 'Di ba? I mean, hindi sa kinukumpara ko, kaya lang kung sasabihin nyo sa akin na yan ba yung pinagmamalaki ng Canada, hindi po yun yung pinagmamalaki ng healthcare ng Canada. At hindi po yun yung pagiging late, mga Dre, no. Ang gusto po namin sabihin sa inyo is at least dito pag nagkasakit ka po is hindi ka mamamatay dahil sa paghahanap ng pera, mga Dre, no. Napakahirap kaya nang may sakit ka na tapos wala ka pang pampagamot, mga Dre, 'di ba? At least dito yung ipon mo, kung magkasakit ka, yung ipon mo hindi na magagalaw, mga Dre, no. Istorya ni Ina Andulong, mga Dre, na kung saan naipasok yung tatay niya sa ICU, pagkatapos umubos sila ng ilang milyon sa loob lang ng ilang araw, mga Dre, no, sa pagkaka-ICU ng tatay niya. Yung mga ganung istorya na isa sa dahilan kung bakit gustong takasan ng maraming Pilipino yung Pilipinas, mga Dre, no. Gusto nilang makarating dito sa Canada kasi at least dito hindi mo na nga iisipin yung pagpapagamot, mga Dre, no. Kumbaga, nandiyan yung gobyerno ng Canada na nakaalalay sa iyo, 'di ba? Yun nga lang, yung caveat niya is may mga pagkakataon na madidelay ka. Ito nga, katulad ng blood works, mga Dre, no. Kung may pera ka at kung nagmamadali ka, pwede ka namang magbayad, pwede kang pumunta sa mga private clinic, magbabayad ka nga lang, 'di ba? Ayoko magbayad, mga Dre. Malate na ako, malilate. Ayoko magbayad. 'Di ba? Kanya-kanya lang, mga Dre, no. Pero napakahusay, mga Dre. Napakahusay ng healthcare dito. Sir, nakuha na kita. Kaya, lakad-lakad lang. Thank you. Thank you. Yan. Follower, subscriber daw, mga Dre, no. Paano ba, mga Dre, no? Hindi ko hinihiling na mga Dre, no. Hindi ko, kung tutuusin, kahit wala yung kahit wala yung libreng medical system, mga Dre, no. Ayan, no, ang daming lipad-lipad, mga Dre, oh. Ewan ko kung makikita sa camera yan, no. Pero ayan yung nagpapakati siguro sa mata ko, eh. Yung yan, kala ko dati dandil yun, mga Dre, no. Dandalayon pala. Ayan yung nagpapakati sa mata ko siguro, mga Dre. Yan, lipad-lipad na yan. Diba? Ang ganda ng Canada, mga Dre, diba? So, yun. Ano ba yung sinasabi ko? Pambihira na wala na sa isip ko, mga Dre, no? Ang bilis ko na makalimot. So, kailangan ko na rin magpatingin sa isip, mga Dre, no? Kasi, anong tawag dito? Per symptoms na yan ng ng Alzheimer's, di ba? Pagiging makakalimutin. Yung doktor, mga Dre, anong lahi? Siguro India, mga Dre, no? India yung naging doktor ko. Pero nabanggit nyo naman na, even sabi nga nila kahit, parang lahat ng doktor ganun, mga Dre, no? Kahit sa US daw, eh. I think kahit sa Pinas. Siguro, mga Dre, sa tagal na ng pagiging doktor niya, siguro ang dami niya ng mga kwentong narinig na mga walang kakwenta-kwenta. Kaya sawan-sawa na sila sa mga kwento, mga Dre, no? Kaya sabi niyo nga, gusto nila na as much as possible, direct to the point. 'Di ba? Gusto ko sana, mga Dre, no? May foreplay pa. Ayoko naman ng babaagad panty. Pambihira to si Dok, eh. Gusto direct to the point, eh. Yung ganun, mga Dre, no? But anyway, yun nga,
Sabi niyo, masungit silang lahat. Siguro nga, siyempre, araw-araw, mga dre, no, ang dami nagrereklamo sa kanila kung ano-anong kwento na hindi nila gustong marinig, na naririnig pa nila. Di ba? Tsaka yung karaniwang ano nila, pasyente dito, mga dre, no, yung may mga edad na, yung ganon. Gusto ko sana sabihin, ano, yung kahit pa, mga dre, no, kahit pa sirang-sira na yung araw mo, kahit hindi maganda yung gising mo, hindi sapat na dahilan yun para tatuyin mo ng hindi maganda yung ibang tao. Di ba? Pero, ano tao lang tayo, sabi nga di ba mga Dre, no? Baka bad mood lang si Doc, yung ganon. Kasi, paano ba mga Dre? Parang ang pangit naman na ako mga Dre, no, let's say, lalabas ako ng bahay. Paglabas mo ng bahay, iba na yung ano mo kumbaga, iba naman yung susuotin mong damit, iba naman yung susuoting mukha, di ba? Iba naman yung susuotin mong mukha. Kung may problema ka sa bahay, iwanan mo na sa bahay. Kung may problema ka sa labas ng bahay, iwanan mo na sa labas ng bahay. Huwag mo nang dalhin sa loob. Yung ganun, mga Dre. Kaya, madaling sabihin, di ba? Kaya lang ideally, mga Dre, no? Ganun sana yung ganun yung pinapractice ko, mga Dre, no? Para kahit gaano kabigat yung iniisip ko pag may nakita akong tao, makakangiti pa rin ako sa kanya, mga Dre, no? Mabati ko pa rin siya ng maganda. Yung ganun. Ano pa ba, mga Dre? Ano pa bang mga concern? Yung nasa Pinas ako. Sana doon ako nagpa-general check-up. Pwede naman, no? Pwede naman. Kaya lang, ba't ko nga ba hindi naisip yun? Masyado akong busy, mga Dre, sa kung ano-ano. Hindi ko naisip magpa-general check-up. Tsaka, siguro, mga Dre, no? Parang kung maganda yung nararamdaman ko, ba't ako magpapa-check up? Parang ganun siguro, mga Dre, no? Alam kong mali, kaya lang wala, mali naman, mga Dre, no? Di, tatama ko na lang ngayon. Parang ganun. Tingnan nyo naman, mga Dre. Diba? Kaya nadidistract ako sa paligid, mga Dre, no? Uy, ano na pala, no? Tapos na ba? I think, Tulip Festival, mga Dre, no? Tulip Festival sa Ottawa. Oo nga, no? Kailan kaya yun? Anyway, mga Dre, no? Magkita-kita tayo sa sa mga Dre, no? Sa Toronto. Malapit na po yan, mga Dre, no? Sana makita namin kayo ron. At yung makapagpa-picture kami sa inyo, mga Dre, no? Pambihira. Sana talaga, mga Dre, maganda yung audio kasi nga mahangin Wala ako nung yung dead cat. Dead cat, mga Dre, no? Yung parang mabalahibong nilalagay dito sa may mic. Naka-mic kasi tayo, mga Dre, no? Hopefully, maayos siya. Sarap maglakad-lakad, maganda pa yung mga Dre, no? Maganda pa yung klima bago ba uminit ng tuluyan. May mga doon, no? May mga dahon-dahon, no? Puntahan natin. Oy, sabihin na naman sa akin, jaywalking na naman daw ako. Jaywalking. Pechay. Pechay ba yun? Lettuce. Punta pala ako sa punta tayo sa Eastlis, mga Dre, no? Baka meron silang turon. Madami ako nakikita na kagaya ng sasakyan ko, mga Dre, no? Pinagkaiba lang. Malinis yung sasakyan nila. Alaga sa hugas, mga Dre. Pambira. Bibili ako ng Carioca.
Sarado. Hello po. May ano, karyoka. Hi. Magkano? Pagbila ng ano, ano ba to? Pampera. Hindi, ano lang, dalawa lang, tsaka, anong suman to? Magkano yung suman? Pagbila ng ano, tatlong suman tsaka dalawang karyoka. Bye. Karyoka. Uuwi na ako mga dre, no? Babalik na ako sa sasakyan. Tapos, tingnan natin kung anong gagawin ko pa sa araw na to. Kasi hindi ko alam eh. Masarap maglakad-lakad pag ganito mga dre, no? Ano bang weather? 19 yata mga dre, no? 19. Yan ka muna. Bumili ako ng ano mga dre. Ng anong tawag dyan? Uy! Alpi! Ito mga dre, oh. Polisher para sa leather seat mga dre, no? May kamahalan lang eh. Shake well for best results. Apply to a cool surface. Okay. Spray directly. Spray directly. Dry na tong leather na ito mga dre, no? Siguro mula nung napunta to sa akin, hindi na to na condition ni Ran. Eh siguro nung yung may-ari ding nauna mga dre, no? Hindi niya na rin naalagaan ba. Kasi nga kung rental lang, kung ano man tawag rito mga dre. Kung ang ano mo lang sa sasakyan is parang lease. May leasing dito mga dre, no? Yung basically yun nga, inaarkelehan mo yung sasakyan. 3 years, 2 years. Ayoko naman ng leasing mga dre, no? Ano ba sa palagay nyo mga dre? Kasi merong mga nagli-lease ng sasakyan na kung saan, yun nga, arkilahan mo yung sasakyan, kukunin mo yung sasakyan sa dealership. Ang sistema is parang in a way, hindi mo nga binili mga dre, no? Inarkilahan mo lang talaga siya. Ang kontrata nyo is 2 years, 3 years. Yung kasama ko 5 years mga dre, no? Sabi nila is okay daw yung leasing kasi wala sa iyo yung yung devaluation ng sasakyan mga dre, no? Kasi sabi nga nila, once na ang bagong sasakyan inilabas mo sa kasa, automatic yan mga dre, nag-depreciate na yung value niya ng by 20% kahit hindi mo pa siya nagagamit, no? Basta lumabas siya sa kasa. Kaya yung ginagawa ng iba, yun nga mga dre, no? Kumbaga, ano na lang, sabi nila, ililis ko na lang para kahit pa paano, after 5 years or 3 years, papalit ako ng bago. Ang para sa akin naman, ang sistema naman nun, pag ganun yung ginawa mo, as in, wala talagang napuntahan yung pera mo, mga dre, no? Kasi nga, hindi sa'yo mapupunta yung sasakyan eh. Kahit sabihin natin, 5 taon mo nilisan yung sasakyan mo, di ba? After 5 years, walang kinapuntahan yung binayad mo sa kanila, mga dre, no? Oo, magpapalit ka ng bago. Sabi ng iba, anong tawag dito? Kumbaga, gusto nila yung ganun, kasi nga kung magkasiraman yung sasakyan, hindi nila iisipin mga dre, no, na
yung pagpapagawa ba, let's say may masira sa makina, sa loob ng panahon na nakalis sa kanila yung sasakyan, usually nasisira naman ang makina mga dre. Pag ano na, di ba, after 5 years, di ba? Okay, depende sa paggamit. Yung ganun. Binili ko pala to mga dre, no? Naka-sale eh. $12 na lang, $12.97. Dating $16 plus dollars. Kaya binili ko na siya. Yan. Kuminang-kinang ng konti. Eto may problema. May ano nga to mga Andre. Oh. Eto, tingnan nyo. Ayan, may ganyan na yan. Oh. Ayan. Ganyan na siya nung nakuha ko pa lang mga Andre. No? Ganyan na siya nung una pa lang mga Andre. No? Nung nakuha ko. Ano kung ano nangyari? Ba't nagkaganon yung leather niya? Everybody needs a break right sometime.